Am I that attractive to you? Ilang araw na ding nagkakausap sina Trixie at Ezekiel sa pamamagitan ng calls and texts. Minsan pa ay nagpaplano silang mag-dinner na magkasama, ngunit laging napupuspone dahil sa parehong hektik na ang kanilang mga schedules. Sabado noon at dahil walang magawa si Trixie ay sinubukan niyang tawagan ang number ng binata. Nagdadalawang isip pa ito noong una dahil baka ano pa ang isipin ni Ezekiel, pero winalang bahala niya na lamang ito. Kring kring! Nasa banyo noon si Ezekiel at sakto namang pumasok sa kwarto niya si Mira, kaibigan ng binata. Ilang araw na kasing hindi nagpupunta si Ezekiel sa kondo niya dahil wala namang signal doon, kaya nasa kanilang bahay na muna siya. Pagpasok ni Mira ay nabasa niya ang pangalan ni Trixie sa screen ng binata. Tumaas ang kabilang kilay niya at pinatay ang tawag. Hindi pa rin lumalabas si Ezekiel sa banyo at tumawag pa rin si Trixie. Who's this girl at bakit tawag ng tawag? Bulong niya sa sarili. Naiirita na siya dahil sa kakatawag ng dalaga, kaya sinagot na niya ito. Yes? Wika niya. Ngunit wala siyang narinig na boses sa kabilang linya. Hello? Ano bang kailangan mo kay Ezekiel at panay ang tawag mo? Naiiritang wika nito. Wala pa rin nagsasalita sa kabilang linya, kaya sa inis ay pinatay niya kaagad ang tawag. Napangiti naman siya nang hindi na ito tumawag ulit. Humiga na muna siya sa kama ni Ezekiel habang hinihintay ang binata. Maya-maya pa ay lumabas na ito. Gulat na gulat pa ito nang makita ang dalaga. Para kang nakakita ng multo dyan ah. Bakit ka nandito? At saka, bakit ka basta-basta ka nalang pumasok sa kwarto ko, Mira? Wala ba si Manang sa baba? Chill, ano ba? Walang kasalanan si Manang, okay? Nagpumilit akong pumasok dito sa kwarto mo. Why? Mira, babae ka't napaka-improper nitong ginagawa mo. Yung panliligaw mo sa ibang babae na hindi ko alam, proper ba yon? Akala mo siguro hindi ko alam ano. May mga mata ko, Ezekiel. What now? Bakit naman yata naging interesado ka bigla? What? Are you serious? So wala lang yung pag-confess mo ng feelings mo sa akin 2 years ago? Mira, that was before. Wala na ba talaga akong karapatang mag-move forward at napagod sa kahihintay sa'yo? Kaya nga, nandito na ako oh. Pwede mo na akong angkinin ngayon din. Mira, get out of my room. No, bakit? Sino ba yung nililigawan mo ngayon? Mas better ba siya sa akin? Mas maganda? Mas sexy? Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa kanya, Mira. Magkaiba kayo. Huwag mo nang ituloy ang panliligaw mo sa babaeng yan, Ezekiel. Ito na ako oh. Abot kamay mo na ako ngayon. Mira, tapos na ang pagtatanga-tangahan ko sa iyo, okay? Enough na iyon at natuto na ako. Hindi ako maniniwala. Kung maghubad kaya ako ngayon din sa harap mo, ano kayang magiging reaksyon mo? I'm sure hindi ka makakatanggi. After all, ang lalaki ay lalaki. Pakitaan mo lang ng palay, tuto ka na yan. So, iyan ba ang natutunan mo sa ilang beses mong papalit-palit ng lalaki? Wala man lang bang nagseryoso sa'yo? Hanggang ngayon ba, katawan mo pa rin ang ginagamit mong solusyon sa mga problema mo? Isang malakas na sampal ang dumampi sa mukha ni Mira. Wala kang alam sa buhay ko. Sorry, ayaw ko lang kasi na ginaganyan mo ang sarili mo para lang makuha ang gusto mo. I'm done with you, Mira. Ilang beses mo na ba akong sinaktan? Hindi lang isang beses, kundi 6 na beses. Sa 6 na beses na yon, nauntog na ako, Mira. Hindi ako maniniwalang hindi mo na ako mahal. Hindi naman nawawala ang pagmamahal ko sa iyo, Mira. Nasapawan lang. Nandito pa rin naman ako para sa iyo eh.
hindi lang sa bagay na gusto mo. So, sino nga siya? Hindi mo na kailangang malaman. Makakalis ka na. And next time, huwag mo nang piliting pumasok sa bahay at sa buhay ko. Hindi na nagsalita si Mera. Walang imik lamang ito na lumabas agad sa kwarto ng binata. Napasapo na lamang si Ezekiel sa kanyang ulo. Napansin naman niya ang kanyang cellphone at nalamang nakatatlong missed calls na pala si Trixie sa kanya at isang answered call. Oh God, baka nasagot ni Mira to. Shoot! Sinubukan niya na munang tawagan ang dalaga, ngunit nag-fail na naman ito. Malamang ay binlock na naman siya ng dalaga. Dali-dali siyang nagbihis at nagpasyang puntahan ang dalaga sa bahay nila. Nakaupo lang si Trixie habang diretso lamang ang tingin sa screen ng kanyang laptop. Ilang minuto na siya sa ganoong senaryo, ngunit ni isang litra ay wala pa siyang nasimulan. Iniisip niya pa rin ang babaeng nakasagot sa tawag niya kanina. Tama lang siguro ang kanyang naging desisyon na i-block ang number ni Ezekiel dahil para sa kanya ay wala naman talagang dapat na namamagitan sa kanila ng binata. Hindi iyon ang goal niya in the first place. Tatlong mahihinang katok ang narinig niya mula sa kanyang pintuan. Binuksan niya ito't ang ate Trina niya pala ang kumakatok. Bakit? Andyan si Sir Kale sa baba at hinahanap ka. Sabihin mo tulog ako't ayaw kong magpa-istorbo muna. Pero, ate, sige na, wala ako sa mood ngayon. Gusto ko munang magpahinga. Paalisin mo muna yan. Sabay sara nito sa pinto. Sir Kale, natutulog po eh. Nasisira kasi ang mood noon kapag ginising. Pagsisinungaling ni Trina. Okay Trina, just tell her na huwag na niya akong i-block sa contact list niya. I can't contact her. Sir, huwag niyo pong mamasamain ha. Pero bilang ate niya po ako, kailangan ko po talagang malaman eh. May namamagitan po ba sa inyo ng kapatid ko? Kasi noong birthday ko pa kayo nakakalatang dalawa eh. Hindi naman agad ako nagko-conclude unless hindi ko makonfirm talaga. Mas mabuti pa kung siya na lang ang tanungin mo, Trina. Okay sir, pasensya na po talaga ha at hindi siya bumaba. Ayos lang, hihintayin ko na lang siyang magising. Doon na muna ako sa kotse ko. And by the way, don't forget to come early bukas sa office ha at may ipapa-edit ako sa iyo. Yes sir. Paglabas ni Ezekiel ay nagtungo naman agad si Trina sa kwarto ni Trixie. Nakaalis na siya, wika ni Trina saka umupo. Trex, nakausap kami ni Sir just now. Sabi niya, huwag mo daw siyang i-block sa list mo. Matagal na pala kayong nag-uusap? Ate, now. Sabihin mo na kasi sa akin. Alam mo, wala na talaga kaming alam sa buhay mo. Napaka-secretive mo masyado. Family mo kami. Sino pa ba ang iintindi sa'yo kundi kami lang? There's nothing going on between us. Nagkaka-text lang kami and that's it. Yun lang? Hindi yan magpupunta si Sir dito kung hindi seryoso ang pakay niya. Now tell me, may namamagitan ba sa inyong dalawa? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Kasi kung siya naman ang tanungin ko, sasabihin niya na mas mabuti daw sa iyo na mismo ako magtanong. Okay, fine ate, but please don't tell mama ha, at baka magalit yun. Kinuwento ni Trixie kay Trina kung paano sila nagkakilala ni Ezekiel at kung ano ang nangyari. Oh my gosh, Trixie, ano ba tong pinasok mo? Nadala na nga lang ako noon eh. Ang goal ko lang talaga ay mabuntis. Sakto naman dumaan siya sa buhay ko. Wala na, nagawa na namin eh. Anong resulta ngayon? Don't tell me buntis ka na. Ate, hindi. I bought lots of PT. Almost 6 na. Negative lahat. Akala ko kasi katulad lang din siya ng ibang lalaki
na pagkatapos ng isang gabi, magkakalimutan na. Oh my gosh, Trixie. Napaka-professional ni Sir Ezekiel. Ni wala pa nga akong nakikita o nababalitaan na may babae yan eh. Oh, ano na ang plano mo ngayon? Lalayuan mo siya? Napaka-unfair mo, I tell you. Tumawag kasi ako sa phone niya kanina. I don't know, parang gusto ko lang marinig ang boses niya. And then may sumagot, kaso babae. Nakarinig pa nga ako ng shower kanina, meaning nasa loob yun ng kwarto. Kung nasa loob ng kwarto ni Ezekiel ang phone niya at nasa loob din ng kwarto ang babae, isa lang ang ibig sabihin nun, magkasama sila. Ang mabuti pa, mag-usap kayo. Puro what if lang iyang nasa isip mo eh. Pakinggan mo muna siya. Na, I'm sure magsisinungaling lang yun, maglilinis ng kamay. Kaya mo siya binlock? Yes ate. What's the point? At saka, mas mabuti nang umiwas na lang ako sa kanya habang maaga pa. At feeling ko, anytime mahuhulog na ako dun. Basta, huwag mo nang uulitin yan ha. Hindi pa rin tama ang ginawa ninyo. Alam niyo yun. Walang commitment. Ano yun? One night stand? Parang gano'n na nga ate. Diyos ko, Trixie. Sumakit ang ulo ko sa'yo. Magpahinga ka na nga muna dyan at i-relax mo ang brain cells mo. Sige ate, I'll sleep na lang muna. Medyo masakit na rin ang mata ko kakatitig sa laptop ko. Natulog na muna si Trixie at pilit na inirelax ang kanyang utak sa kakaisip. Madilim na ang paligid nang magising siya. Pinatay niya na muna ang aircon sa kanyang kwarto at saka isinirado ang pintuan patungo sa terrace ng kanyang kwarto. Tiningnan niya muna ang oras at mag-aalas 7 na pala ng gabi, kaya pala kumakalam na ang kanyang sikmura. Bumaba siya at nagtungo kagad sa kusina. Oh, anak, gising ka na pala. Kumain ka na tapos na kami ng ate mo. Nasaan po pala si ate, Nay? Nasa kwarto niya. Nanunood na naman yata ng movie at kinuha na naman ang ice cream dito sa ref. Kumain ka na dyan at anong oras na? Sige po ma. Ay anak, pagkatapos mo pala dyan, pakilabas na lang ng basura ha. Maya-maya ay darating na ang manguhulikta nun. Tatapusin ko muna ang paglalaba ko. Ma, sinabi na namin ni ate sa'yo na kumuha na lang tayo ng pwedeng maglalaba para sa atin. Nako, aksaya lang ng pera yan anak. At saka matibay pa ako sa kalabaw. Yang mga pera ninyo, ipunin nyo na lamang yan. At hindi natin alam pagdating ng panahon ay mag-asawa na kayo ng pareho. Mama naman, kung si ate ay pwede pa, ako hindi na umaasa. Diyos ko, ang laki naman ng problema mo anak eh. 24 ka pa lang. Yang ate mo nga 27 na. Siya ang dapat kabahan. Biro nito. At least ma, wiser na siya ngayon. Nakailang boyfriends na siya. Eh ako, walang-wala. Bata ka pa, darating din yan, okay? Maglalaba na muna ako. Ang basura wag mong kalimutan ha. Opo. Kumain na muna si Trixie. Pagkatapos ay inihanda na niya ang mga ilalabas niyang basura. Dahil maya-maya ay baka mapag-iwanan pa siya ng truck. Inayos na niya muna ang sarili saka lumabas. Paglabas niya ng gate ay sakto namang dating ng truck. Magandang gabi ma'am. May naiwan pa po ba kayo sa loob? Bati ng garbage collector sa kanya. Magandang gabi din naman sa iyo kuya. Wala na po, ito na pong lahat. Sige ma'am, salamat. Salamat din kuya, God bless. Nakangiti niyang bati dito. Kaagad naman siyang pumasok sa loob. Akma na niya sanang ilock ang gate nang mapansin niya ang pamilyar na kotse na nasa tapat ng bahay nila. Kung hindi siya nagkakamali ay kotse iyon ni Ezekiel. Para makasigurado ay lumabas siya ulit ng gate at nilapitan ang kotse. Kumpirmado kay Ezekiel nga iyon.
Huminga na muna siya ng malalim at kinatok ang bintana ng kotse. Nakaapat na katok pa siya bago tuluyang magbukas ang bintana. Bumungad ang mukha ni Ezekiel na halatang kagagising lang. Gabi na pala, ngayon ka lang nagising? Wika ng binata. Kanina ka pa dyan? Oo, sabi kasi ni Trena na tutulog ka pa daw. So hinihintay na lang kita magising muna. So, hindi ka pa kumakain magmula kanina? I guess so, nakatulog na kasi ako eh. Ano ka ba naman, Ezekiel? Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo? Kung hindi pa ako lumabas upang magtapon ng basura, ay hindi ka pa aalis? Gusto kasi kitang makausap eh. Ezekiel naman, pwede naman sigurong bukas na lang, diba? No, hindi kasi ako napapanatag kapag nagagalit ka. Hindi ako makapali. Bumaba ka nga muna dyan at kumain ka na sa loob. Mamaya na tayo mag-usap kapag nagkalaman na yung tiyan mo. No need na. Gusto lang talaga kitang makausap about sa babaeng sumagot sa call mo kanina. Huwag ka nang makulit, Ezekiel. Bumaba ka dyan at kumain ka muna sa loob. Please? Isang matamis na ngiti lamang ang itinugo ng binata. Lumabas siya ng kotse at sabay silang nagtungo sa loob ng bahay. Good evening, tita. Sir Kale, nandito po kayo. Ayaw po kasi akong kausapin ng anak niyo, tita eh. Sabay pa-cute nito. Trixie, ano ba yan? Kausapin mo muna si sir, baka maimportanteng paka yan. Kumain ka na muna dyan at pupuntahin ko na muna si ate. Bukas ang pinto ng kwarto ni Trena, kaya pumasok na lamang siya agad dito. Oh, kagigising mo lang ba? Kumain ka na dun. Ate, ba't mo naman hindi sinabi na naghihintay pala si Ezekiel sa labas? Ano? Naghihintay siya? Oo, kung hindi pa ako lumabas para magtapon ng basura ay hindi ko rin malalaman. Sabi niya sa akin kanina, hihintayin niya daw ang pagising mo. Hindi ko naman aakalain na tutuhanin niya. Asa na siya ngayon? Nasa kusina, pinakain ko muna. Bahagyang natawa pa si Trena habang kumakain ng ice cream. Nakapamewang naman si Trixie sabay taas nito sa kanyang kilay. Lumabas na ulit ang dalaga at pinagmamasdan lang ang binata na nooy kumakain pa. Maya-maya pa ay nagsalita na ito. Masyado ba akong gwapo para titigan mo ng husto? Hindi, masyado kang gutom. Sabay irap nito sa kanyang mata. Ayaw mo kasi akong kausapin eh. Ano ba kasing sadya mo dito? Yung nakasagot ng call mo kanina, it was Mira. Who's Mira? One of my longest friend. Siya rin ang kauna-unahang babaeng niligawan ko for almost 2 years. Bakit sinasabi mo yan sa akin ngayon? Nagtatanong ka, diba, kung sino siya? Kayo na ba? Sinagot ka na ba niya for almost 2 years mong panliligaw? No, wala. Walang kami, okay? Walang kayo, pero magkasama kayo sa iisang kwarto? Hindi. Look, kung ano man yung iniisip mo ay hindi ganun yun. Paglabas ko galing banyo, nandoon na siya sa bed ko. I had no idea na pumasok siya at sinagot ang call mo. Block mo naman ako agad nang hindi mo pa naririnig ang explanation ko. Mabuti pang huwag ka nang magpakita sa akin. Mag-focus ka na lang dyan sa Mira mo. Yan ka na naman eh. Hindi na kita maintindihan. Minsan maayos tayo, minsan naman nagagalit ka agad. Eh, anong gusto mong maging reaction ko? Maging happy knowing that Mira was with you? At sa sarili mo pang kwarto? Shh, lower down your voice. Naiinis talaga ako eh. Naiinis ako sa iyo. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko alam kung bakit kita pinapasok sa buhay ko. Anong naging resulta ngayon? Kunting kimbot, napaparanoid na ako agad. Hindi na ako makakapag-focus sa trabaho ko nang dahil sa leeching call na yan. Ngumiti lang si Ezekiel habang nakatitig sa nagmamaktol na si Trixie. Ha?
At may gana ka pang talagang ngumiti dyan, Ezekiel Reyes. Are you jealous? Of course I am. Sino ba namang Wait, no, hindi. Nope. Napasigaw na lang si Trixie sa inis. Mas lalo namang tumingkad ang mga ngiti ni Ezekiel sa mga oras na iyon. Lumapit siya sa dalaga at niyakap ito mula sa likod. Hindi mo na kailangang magselos. I assure you na ikaw lang at wala nang iba. Napabitaw sila sa pagkakayakap. Nang lumabas si Trina sa kanyang silid. Nadisturbo ko ba kayo? Panunukso nito. Sir Ezekiel, bilang ako ang ate ni Trixie, ipapaalala ko lang sa iyo na pagdating sa kapatid ko, walang boss. Kung totoo man iyang nararamdaman mo for her, mangligaw ka. Ate! I will, Trina. Mabuti naman, sir, nakangiting wika ni Trina. Si ate talaga. Sige na, umalis ka na't anong oras na. Sige, just tell tita na nakaalis na ako. Inihatid na ni Trixie ang binata sa labas. Binigyan na muna niya nito ng masuyong halik sa noo at saka nagpaalam. Hinintay na muna ni Trixie na mawala sa paningin niya ang sasakyan ng binata, saka tuluyang pumasok sa loob. Pagpasok niya'y nadatnan niya ang kanyang ate at mama na nooy parehong seryoso ang mga muka habang naka-cross arms. Maya-maya pa ay sabay itong tumawa. Anong nangyayari sa inyo? Nagtatakang tanong ni Trixie. Masaya lang kami anak na pumayag ka ng maligawan. Nakangiting wika ng kanyang ina. Ma, he's not may manliligaw. Dinay ka pa dyan? Huling-huli na kayo sa akto. Sabi niya pa nga liligawan ka niya. At never ka namang kumontra, which means na gusto mong magpaligaw kay Sir Kill. Wait, all this time nakikinig kayo? Sabay na tumango ang dalawa. Sinapo na lamang ng dalaga ang kanyang ulo at saka tuluyan ng pumasok ng kwarto. Umupo siya sa kanyang mini table at inopen ang kanyang laptop. Hi Ezekiel, please let me focus on my work this time. Huwag ka na munang sumagi sa isip ko just for tonight. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi nakinig sa kanya ang kanyang utak. Ginulo na lamang niya ang kanyang buhok at humiga sa kanyang kama at saka tuluyan ng nakatulog. Late na nagising si Trixie kinabukasan. Pansin naman niyang tahimik ang buong bahay, kaya tumayo siya at lumabas ng kwarto. Happy birthday! Sigaw ng mga taong nasa baba. Nandoon ang mama niya, si Trina, Erla, Nestor at iba pang office mate nila. Kaarawan niya nga pala ngayon, muntik na niya nang hindi maalala dahil sa hectic na schedules. Tumingkad naman ang kanyang mga ngiti dahil sa ginawa ng mga ito. Oh, you made my day guys. Happy birthday to me. Nakangiti niyang sabi at nagtungong baba. Blow your candles, sabi naman ni Trina. Oh no, isang year na naman ang nadagdag sa edad ko. I'm getting older and older na. Okay lang yan. Paganda ka naman ng paganda habang nagkakaedad. Banat naman ni Nestor. Naku, Nes, huwag ka nang bumanat dyan at may Mr. Cutie na iyang BFF ko. Sabi naman ni Erla. Bakit? Hindi pa naman niya sinagot yun So, pwede pa akong bumanat. Nagtawa na naman sila dahil sa sinabi ng binata. Alright. Tigil muna natin yan. Saan ba tayo ngayon, Ma'am Trex? Tanong ng isa sa mga katrabaho niya. Kayo, saan ninyo gustong pumunta? Ma, saan mo gusto? Kayo na lang anak at dito na lang ako sa bahay. Alam mo naman ako, hindi ko na nakakaya pa ang mahabang biyahe. Linggo naman ngayon at walang trabaho. Mag-zumba na lang ako, sagot ng kanyang ina.
Ikaw ate, wala ka bang maire-recommend dyan? Ay, wait, di ba no day off ka this week? Yes, pero naalala ko pala na kaarawan mo ngayon. Kaya tinawagan ko na lang si Sir Kill na hindi na muna ako makakapasok. At gagawin ko na lang ang pinapatrabaho niya right after your day. Nakangiting sagot nito. Oh, that's great. Okay, sige. Dahil birthday ko at nag-effort kayong ipapaalala ninyo sa akin ng araw ko, ililibre ko na kayo. Punta tayong lahat sa Square View Hotel. Pagkasabi ni Trixie noon ay agad na nagtatalunan ang mga kaibigan at katrabaho niya. Halatang masaya sila sa napiling lugar ng dalaga. Wow ha, kapag libre ang saya-saya pero kapag kanya-kanya parang lugmok na lugmok, pabirong wika ni Trixie. Siyempre naman, minsan lang kaming makapunta sa Square View Hotel at libre pa. O sige na, umuwi na kayo't magkita-kita lang tayo sa entrance ha. Ang malilate, pasensya, natatawa niyang sabi. Nag-agree naman ang lahat at kanya-kanya nang nagsialisan. Napapangiti pa rin si Trixie at niyakap ang ina. Ma, I almost forgot my day. I'm 25 na. Naiiyak na wika nito. 25 na ang bunso ko. Ready na mag-settle down. Bilisan niyo na mag-asawa at gusto ko nang magkaroon ng apo sa inyong dalawa. Mama naman, stop pressuring us, nakakawala ng ganda. Biro lang, pero kung tatanungin mo ako kung ano ang hiling ko sa kaarawan mo, yun ay ang maging masaya ka lang at sana lahat ng gagawin mong desisyon ay tama. Naiiyak ako, mama naman eh. Sabay punas nito sa kanyang mata. Masaya naman ako, I have you and ate na laging nasa likuran ko lang. Dagdag pa nito. Hindi yan ang tinutukoy ko anak, yang puso mo ang tinutukoy ko. Hindi na nakapagsalita si Trixie, ngumiti lang ito at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Nasa kwarto lang siya't abalang pumipili ng dadalhing bikini. Sa ilang taon niyang tapat sa serbisyo, ay hindi na nga pala niya nabibigyan ng reward ang sarili. Hindi na siya nakakapag-enjoy. Trixie? Oh ate, ready ka na? Niyakap lang siya bigla ng kanyang ate Trena. Hindi niya alam ang dahilan pero niyakap niya din ito. Halata naman niya na medyo basa ang kanyang braso. Ibig sabihin lamang nito ay umiiyak si Trena. Why are you crying, ate? Gosh, I hate drama. Nakangiting wika nito. Wala lang. Napaisip kasi ako sa sinabi ni mama kanina. Kapag dumating ang araw na mag-asawa na tayo pareho at bubukod na, maiiwan si mama dito. I can't imagine leaving her. Ikaw din, magkakalayo na tayo. Kung pwede lang, hindi na lang tayo mag-asawa eh. Ate, yan talaga ang buhay. Hindi naman habang buhay tayong mananatili sa piling ng parents natin. Kailangan din nating bumuo ng sariling pamilya na tayo lang. Bakit? Handa ka na ba? Naiye ate. Kung may ibibigay man si God na lalaking para sa akin, ay tatanggapin ko. Kung wala naman, grateful pa rin ako. Ano ba? I really hate this kind of conversation. Mag-ready ka na nga at aalis na tayo. Naka-ready na ang lahat. Kunti lang ang dala nilang gamit dahil overnight lang naman sila doon. Nagpaalam na muna sila sa kanilang ina at saka tuluyan ng pinaandar ang kotse. Hindi naman masyadong malayo ang hotel, mga 30 minutes lang ang biyahe. Nang makarating sila doon ay nandoon na ang lahat at naghihintay na lang sa birthday celebrant. Binayaran naman agad ni Trixie ang entrance ng lahat at nagbayad na rin ng rooms para sa kanilang lahat. Nagpahinga na muna si Trixie sa kanyang room at saka tiningnan ang oras, 5 p.m. na pala.
Maya-maya lang ay lalabas na siya ng silid upang kumain at maligo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naalalang hindi niya pala na-unblock ang number ni Ezekiel sa phone niya. BFF, Trixie? Natigil siya sa pagkatok ni Erla sa kanyang pinto. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ang pinto. Oh, Bes! Kakain na ba tayo? Ready na ba daw ang foods? Oh, hinahanda pa nila ni Store ang ibang foods. Wanna go for swimming muna? Sige, susunod na ako, Bes. Nakangiting tugon ng dalaga. Nagbihis na si Trixie at saka nagsuot din siya ng bathrobe paglabas. Kukunti lang ang tao doon at parang sinadya talaga ito para sa kaarawan niya. Natutuwa naman siya at hindi siya masyadong maiilang kapag masyadong maraming tao. Food is ready, sigaw ng isa sa mga kasama nila. Lumapit na siya sa kinaroroonan ng mga kasama niya. Masaya sila at kinantahan pa siya ng maligayang kaarawan bago niya i-blow ang kanyang birthday candles. Itinaas naman niya ang kanyang baso, hudyat na pwede nang kumain ang lahat. Masaya siya habang pinagmamasdan ang mga kaibigan na nag-i-enjoy. Masaya naman siya sa mga oras na iyon, pero parang may kulang. Hindi niya mawari kung ano yon. Kaagad niyang nilapitan ang kanyang kapatid na abala sa pag-iihaw. Ate, tawagan natin si Mama. Ha? Bakit? Na-miss mo ba agad si Mama? Hindi, para kasing may kulang eh. Hindi ko ma-explain. Ay sus, siguro namimiss mo lang ang presensya ni Sir Kill, ano? Aminin mo nga kasi. I heard my name. Isang tinig mula sa kanilang likuran ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Lumingon sila, parihot nakangiti lang si Trina habang gulat naman si Trixie. Am I late? Sakto lang po, sir. Kumain na po muna kayo doon. Teka, may kukunin lang po muna ako. Nakangiting wika nito sabay kindat kay Ezekiel. Happy birthday! Ngiting labas dimple ang pinakawala ng binata sabay bigay ng flowers nitong dala. Paano mo nalaman? I mean, how? Nagtatakang tanong ni Trixie. Tinawagan ako ni Trina. She can't come to work daw kasi birthday mo nga. So, pinayagan ko siya. I asked her kung saan kayo magse-celebrate. Late na ba ako? No, you're just in time. Niyakap bigla ni Trixie si Ezekiel, dahilan upang maghiyawan ang mga kasama nila na nililigo na sa pool. Yakap ng pagka-miss ba yan? I'm just happy you came. Naiiyak na sabi ng dalaga. Wait, why are you crying? The birthday girl is crying. Pabiro niyang sabi. Masaya lang ako, ano ba? Masaya din ako kung makita kitang masaya ka. Hep hep, cut ko muna ang mga moments ninyong dalawa ha. Sir Kill, kumain muna po kayo para makipag-swimming na after. Sabi ni Trina. Yes, thank you Trina. Kumain na ba ang birthday girl? Oo, kanina pa. Kumain ka na para pupunta muna ako doon para ikuha ka ng room mo. Ngumiti at tumango lamang si Ezekiel. I missed you. Isang matamis na ngiti ang binitawan ng dalaga. Miss? Yes ma'am. Can I add another room under my name? May bago kasing dumating na kasama ko eh. Okay ma'am, I'll check. Nakatayo lang habang naghihintay si Trixie sa pagbalik ng babae. Maya-maya ay pumalik na ito. I'm sorry ma'am, wala na po palang available rooms for tonight. Paano nangyari yun eh? 19 lang kaming nandito and you have 30 rooms. Naka-reserve na po kasi ang 11 rooms ma'am kasi may darating pa po kaming guests mamayang 9 or 10 p.m. Wala na ba kayong extra room dyan? Wala na po talaga ma'am, pasensya na po. Bumuntong hininga na lang si Trixie
at saka lumapit sa kinaroroonan ni Ezekiel. What's wrong? Ang malas mo talaga, wala na daw available room para sa iyo. Anong problema dun? Nasaan ka matulog? Bukas pa ang uwi natin. Alangan naman sa kotse mo, ikaw matulog buong magdamag. Sa room mo? Huh? Don't even think about it, Ezekiel. I don't need to think about it. Sabay ngiti sa dalaga. Hakanapan na lang natin ng paraan yan mamaya. Pwede naman akong tumabi na lang sa mga friends mong lalaki. Ay, wait. Nestor, Ian, pagtawag niya sa mga kaibigan. Yes, ma'am. Okay lang ba sa inyo na magtabi na lang muna kayo? Wala na kasing available room for Ezekiel Okay lang ba? Oo naman, ma'am. Ikaw na lang ang matulog sa room ko, sir. Sabi ni Ian. Thanks, dude. Okay, thank you. Balik na kayo doon. Maliligo na rin kami later. Kung ang ibang kasamahan nila ay nag-i-enjoy mag-swimming at nagkakantahan, sina Trixie at Ezekiel naman ay parang tatapusin na lang ang buong gabi sa kwentuhan at tawanan. Maya-maya pa ay may nagsidatingan na bagong bisita. Pinagmamasdan lang nila ang mga bagong dating dahil karamihan sa kanila ay mga lalaki. Napansin naman agad ni Ezekiel na naroroon din pala si Mira sa bagong dating at ngayon ay papalapit na ito sa kanila. Hi, Ezekiel, sabay biso nito sa binata. Nandito ka din pala, ang liit naman talaga ng mundo, no? Nabaling ang tingin ni Mira kay Trixie na nooy nakataas ang kilay habang nakatitig sa kanya. You are? Trixie, diretsahang sagot ng dalaga. Oh, I see. So ikaw pala si Trixie. I'm Mira. Sabay abot nito sa kanyang kamay. Ngunit hindi iyon tinugon ng dalaga. Napatawa naman ng bahagya si Ezekiel sa naging asal nito. No need for that. Enough na iyong alam mong ako si Trixie at alam kong ikaw si Mira. Oh well, magsiswimming na lang muna ako. Akmang huhubarin na ni Mira ang kanyang suot nang magsalita si Trixie. Miss Mira, yes. Kung maghuhubad ka, humanap ka ng spot mo. Huwag dito, nakakasira ka ng view. Nagsalubong ang mga kilay ni Mira. Sa inis ay nag-walkout ito sa harapan ng dalawa. Tatawa-tawa naman si Ezekiel habang pinapalakpakan ang dalaga. Tatawa-tawa ka pa dyan? Alam mo nang maghuhubad na Gusto mo ba ang view kanina at tatawagin ko ulit siya? Taas kilay na sabi ni Trixie. Hindi ko naman kasi alam. Nakatingin lang ako sa iyo the whole time. Siguraduhin mo lang yan, Mr. Reyes. Let's swim na. Pag-aaya nito sa dalaga. Hinubad ni Ezekiel ang kanyang pang-itaas na damit. Nakatingin lang si Trixie sa kanya habang naghuhubad. Kitang-kita ang malalaking pandesal nito sa katawan. Sinunod niya namang hinubad ang kanyang pantalon. Shoot! Sabay takip nito sa kanyang mga mata. Lumapit naman ang binata sa kanya at may ibinulong sa kanyang tenga. Why you're covering your eyes? Malumanay nitong tanong. May naalala ka ba? Dagdag pa nito. Ezekiel, ano pa? Shush! At baka marinig tayo ni ate. Pinatay ng binata ang ilaw sa kanilang pwesto. Wala nang ibang tao sa kinaroroonan nila. Nasa pool na ang lahat. Niyakap niya ang dalaga mula sa likod at hinagpos ang buhok nito na nakatakip sa kanyang liig. Dahan-dahang pinaliguan ni Ezekiel ng halik ang liig ng dalaga. Kinagat na lamang ni Trixie ang braso ng binata upang hindi siya magsimula ng ingay doon. Unti-unting pinaba ng binata ang suot ng bathroom ni Trixie. Napahinto sila nang napagtantong papalapit na ang boses ni Trina sa kinaroroonan nila. Dali-dali namang nagtungo si Ezekiel sa pool
Binuksan naman agad ni Trina ang ilaw. "Trixie, bakit ka nagpatay ng ilaw?" "Wala lang ate. Sumasakit kasi ang mata ko." Pagsisinungaling nito. "Hindi ka pa ba maliligo?" "Maliligo na." Nasa pool na si Ezekiel at natatawa pa rin siya sa nangyari. Sa isip niya'y muntika na silang mahuli ng ate ni Trixie. Nasa gilid lang siya ng pool habang hinihintay ang pagdating ng dalaga na nooy nakikita niyang naghuhubad na ng bathrobe. Nakasexy bikini ito at halos kunti na lang sa parte ng katawan niya ang natatabunan. Napalunok siya ng bahagya at hindi maibaling sa iba ang tingin nito. Lumangoy na ang dalaga, ngunit para pa rin siyang napapako sa pwesto niya. Maya-maya pa ay hindi na ito nakatiis at nilapitan ang dalaga. Kinuha nito agad ang kamay. "Wait, bakit? Let's go." "Where? Kakasimula ko pa lang later na." "Saglit lang." Tumayo naman agad ang dalaga. Hawak-hawak pa rin ng binata ang kanyang kamay. "Where's your room?" "Number 16. Pagkakita niya sa kwarto ay agad niya itong binuksan. Pagpasok nila doon ay inilak ni Ezekiel ang pinto at hinubaran ng diretso si Trixie. Gulat man ay hindi na nagsalita si Trixie. Siya na rin ang naghubad sa natitirang suot ng binata. Pareho na silang walang saplot sa pagkakataong iyon. "Damn, I want you so bad. Para na akong mamamatay sa pool kanina." "Am I that attractive to you?" Malambing nitong saad. "Very much." Napaungol ng malambing si Trixie dahil sa ginawa sa kanya ni Ezekiel. Kinarga siya ng binata papunta sa banyo at doon nila inangkin ang isa't isa. Nilakasan nila ang shower upang hindi marinig sa labas ang mga ungol ng dalaga. Halos ilang minuto din nilang pinagsaluhan ang pawis at sarap ng eksenang iyon. Muling hinalikan ni Ezekiel ang mga labi ng dalaga at saka hinalikan ang kanyang noo. Maya-maya pa ay unang lumabas si Ezekiel sa kwarto para walang makakita. Sumunod naman agad si Trixie ilang minuto bago lumabas ang binata. "Trixie, right?" Nilingon ng dalaga kung sino ang nagmamay-ari ng tinig. Si Mira pala ang nandoon. "Yeah, that's my name. I saw you two, you and Ezekiel na lumabas sa iisang kwarto. Anong nangyari? Or should I say, may nangyari ba?" "What's your job again? Nurse ka ba or dakilang chismusa?" "Both. Layuan mo si Ezekiel." "Sino ka para pagsabihan ako? Sa company ko, ako ang boss. Sa mga desisyon ko sa buhay, ako ang boss." "I don't care. Unang naging akin si Ezekiel. Una kong inangkin ang puso niya. Ikaw, baka nga ginagawa ka lang niyang panakip butas May mga kasama ka, di ba? Tawagin mo sila at doon mo sabihin ang mga rants mo sa buhay." Akma na sanang tatalikod si Trixie nang hatakin ni Mira ang kanyang buhok. "Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita. Nasasaktan ako. Pag hindi mo pa ako binitawan ngayon, baka hindi lang hatak sa buhok ang magawa ko sa iyo." "Matapang ka. Believe na rin naman ako sa iyo, no? Wala ka na bang ibang makitang lalaki at kay Ezekiel ka nakikisiksik?" "Ikaw ang sumisiksik kay Ezekiel. Alam mo namang hindi ka gusto, lapit ka pa rin ng lapit." Dumating naman si Ezekiel sa kinaroroonan nila at inawat si Mira sa ginagawa nito. "What the hell, Mira? Ano ba tong ginagawa mo?" "Wow, touch naman ako. Diba nililigawan mo pa itong babaeng ito? Paano kaya kung sabihin ko sa kanya na may nangyari sa atin? Sasagutin ka pa kaya niya?" "Mira, bakit ikil? Takot ka? Kung mahal ka niya, tatanggapin niya kahit ano pa ang nakaraan mo. Tinanggap mo nga ako, diba? Dahil mahal mo ko." "Totoo ba yon, Ezekiel?" tanong ni Trixie.
Nakatingin lang ang binata sa kanya, ngunit hindi ito sumasagot. "Totoo ba?" sigaw nito. Medyo napalakas naman ang kanyang boses, kaya nagsipuntahan na ang mga kasamahan nila sa loob. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Trixie kay Ezekiel, saka tuluyang umalis. "Trixie, wait! Everyone, kung sino ang magstay kayo. Kung sino ang aalis, ay umalis na. Aalis na ako." "Trixie!" Hindi na pinakinggan ni Trixie ang binata. Sumunod naman ang ate Trena niya. Pagpasok sa loob ay napahagulhol na ito ng iyak. "Trex, ano ba ang nangyari sa loob? Lahat kami nabigla." "Pwede bang bukas na lang natin pag-usapan, ate? Gusto ko nang umuwi." Sagot ni Trixie habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Tumango na lamang si Trena at iniintindi na lang muna ang kapatid. Siya na ang nag-offer na magmaniho. Pagdating nila sa bahay ay yumakap agad si Trixie sa ina. Naguguluhan man ay hindi na lang muna niya tinanong ang dalaga at hinayaan na lang munang umiyak ng umiyak hanggang sa makatulog ito sa bisig ng kanyang ina. Napasapo na lamang si Ezekiel sa kanyang ulo. Ang mga kaibigan naman ni Trixie ay isa-isa na ring naghakot ng kanilang mga gamit at nagsialisan. Naiwan si Ezekiel sa loob, nilapitan naman agad siya ni Mira. "Poor you, Ezekiel." Sa galit ay agad ipinulupot ng binata ang kanyang kamay sa liig ng dalaga. "Ano ba, Ezekiel? Nasasaktan ako." Bumalik naman sa westo si Ezekiel at binitawan ang dalaga. "Ano ba ang purpose mo, Mira? You're such a liar." Kung hindi naman tanga ang babaeng iyon, bakit naman agad siya naniwala sa sinabi ko? Natatawa pang sabi nito habang hawak-hawak ang kanyang liig. "Alam mong walang nangyari sa atin at walang mangyayari sa atin. Bakit hindi mo rin sinabi ang totoo kanina? Bakit hindi ka nagsalita? Dahil inirespeto kita at ayaw kong mapahiya ka sa harap ng maraming tao. Kaya pinapahiya mo na lang ang sarili mo at hinayaang maniwala si Trixie na may nangyari nga sa atin? Nire-respeto kita, Mira, pero huwag mo na lang sagarin ang pasensya ko dahil kapag nasagad ako, baka mawala pa ang maganda kong pagkikitungo sa iyo." Matapos niyang binitawan ang mga salitang iyon, ay iniwan niya si Mira sa loob. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaniho na. Nagawa pa niyang puntahan ang bahay nila Trixie. Naglakas ng loob na siyang mag-doorbell at lumabas naman ang ina ni Trixie. "Good evening, tita. Nandyan po ba si Trixie?" "Magandang gabi rin, Sir Kiel." "Oo, nakatulog sa pag-iyak." "Alam mo, hindi ko naman alam kung ano ang dahilan ng lahat. Pero siguro mas makakabuti na hayaan niyo na muna ang isa't isa. Pero hiling ko pa rin naman na magkausap kayo at magkaayos." "Maraming salamat po, tita. Sana nga po makausap na kami ng anak niyo." "Kapag handa na siya, okay? I will wait for that moment po. Tutuloy na po ako and please tell her na nagpunta po ako." Makakarating yan. Ngumiti na lamang si Ezekiel at muling sinulyapan ang bahay ng dalaga. Nagpaalam na siya sa ina ng dalaga at pumasok sa kanyang kotse. Kinabukasan, maaga siyang nagising at nagtungo sa office. Wala siyang masyadong tulog dahil sa iniisip niya ang sitwasyon nila ng dalaga. Pagdating niya ay nandoon na ang iba nilang trabahante. Nakaupo lang siya at abalang nire-review ang PowerPoint presentation niya para sa darating na kliyente maya-maya lamang. Isang mahinang katok ang napatigil sa kanyang ginagawa. "Come in," wika niya habang diretso pa rin ang tingin sa kanyang laptop. "Ito na po ang pinapaedit mo, sir." Sabay lapag ni Trena sa flash drive. "Sige, thanks. I'll check this later." "Oh, Trena." "Yes, Sir Kiel." "Pumasok ba sa trabaho si Trixie?"
Hindi ko po alam. Maaga po kasi akong umalis ng bahay. Wala man lang ba siyang nasabi? Wala naman po. Sabi niya kasi sa akin ngayon po kami mag-uusap. Pero feel ko hindi pa siya handang mag-share. Hihintayin ko na lang pong maging okay siya. Hindi ka ba galit sa akin ngayon? Bakit naman? Kasi pinaiyak ko ang kapatid mo. Wala pa naman akong alam eh. Magagalit lang ako sa iyo kapag sobra na ang ginagawa mo sa kapatid ko. Balik na po ako sa table ko, sir. Pagpapaalam ng dalaga. Bumuntong hininga na lamang ang binata at pilit na binabalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Ilang araw na silang hindi nagkakausap ni Trixie. Hindi niya ito magawang tawagan dahil nagpe-fail lamang. Minsan pa ay pumupunta siya sa opisina ng dalaga pero lahat ng tao doon ay galit sa kanya. Pinapadalhan niya rin halos araw-araw ang dalaga ng bulaklak at apology card pero tinatapon lamang ito ng dalaga. Hindi na malaman ni Ezekiel ang gagawin. Nasira ang pagsasama nila sa akusasyong hindi naman makatutuhanan. Sabado noon at nasa isang coffee shop si Ezekiel habang abala sa pag-review ng papers. Sakto namang pagpasok ni Trixie at isang lalaki sa shop. Hindi siya nakita o napansin ng dalaga dahil nasa tago siyang pwesto. Pinagmasdan niya lang ito habang nagtatawanan ang dalawa. Umupo sila malapit sa pwesto niya kaya maigi niyang pakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Talaga ba? Gwapong-gwapo ka na talaga sa sarili mo niyan. Natatawang sabi ni Trixie. Bakit? Hindi ba? Gwapo naman talaga ako ah. Sige na nga, gwapo na. By the way, ilan ba ang gusto mong maging anak in the future, Trix? Depende. At sabay silang nagtawanan. Bigla namang tumunog ang cellphone ng lalaki kaya lumabas ito. Naiwan si Trixie sa loob. Sa inis ni Ezekiel ay umupo siya sa harapan ng dalaga. Lumaki ang dalawang mata ni Trixie. Gulat ka ba? Ilang araw kong iniisip kung paano ko maibabalik ang pagiging maayos natin. Tapos ito ka ngayon, may kasamang ibang lalaki? Galit na sabi ni Ezekiel. Ezekiel, wala ako sa mood para kausapin ka. Wala ka sa mood, basta ako, pero sa iba, mood ka. Tumayo si Trixie at lumabas. Sinundan naman agad ito ni Ezekiel. Nag-uusap pa tayo, Trixie. Pwede ba? Ayaw ko ngang makipag-usap sa iyo. Bakit? Dahil ba sa bagong manliligaw mo? Ang bilis mo naman yatang magpaligaw sa iba. Ganyan ka ba talaga? At talagang may plano na kayo kung ilan ang gugustuhin yung anak, ha? Pinagsasabi mo. I can't believe you. Oo nga pala, hindi nga pala naging tayo. Siguro nga tama lang na palayain na lang natin ang isa't isa. Sumusuko ka na? Oo, hindi ko na kasi alam kung paano kita mapapaamo eh. Lahat na ginagawa ko. Ni pagkausap sa akin ay hindi mo magawa. Saan pa ako lulugar niyan, Trixie? May lugar pa ba ako dyan sa puso mo? Trex, pagtawag naman ng lalaki sa dalaga. Ang hirap pala palayain ng taong hindi naman talaga naging sayo, no? I give up, sorry. Pagkasabi nooy agad na umalis si Ezekiel at pumasok sa coffee shop. Hindi na namalayan ni Trixie ang pagpatak ng mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Are you okay? Anong nangyari sa iyo? Pinunasan naman agad ng dalaga ang mga luha nito. Si Yana ba ang tumatawag? Sasamahan mo na ba siya sa ospital ngayon? Oo ihatid na lang muna kita sa inyo pinsan ha. Tapos didiretso na ako sa ospital. Kinakabahan na ako, sana maging kamukha kong gwapo. Feel na feel mo talaga na gwapo ka no? Tara na nga lang at gusto ko nang umuwi. Nasa tapat na sila ng gate, dumiretso na sa pagbaba ang dalaga at nagpaalam sa pinsang si Joey. Pag-alis ng kotse ay kaagad siyang pumasok sa loob ng kanyang silid at dooy isiniksik ang kanyang mukha sa unan
at napahagulhol ng iyak. Sa isip niya'y talaga bang sumuko na ang binata sa kanya. Siya na nga itong nasaktan, siya pa ang susukuan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinanggal sa blacklist ang binata. Sa oras na iyon ay lulunukin niya na muna ang kanyang pride at subukang tawagin ang binata. First attempt, pinatay ng binata. Second attempt, pinatay ulit. Huminga na muna siya ng malalim at saka nag-third attempt. Pero pinatay ulit ng binata ang tawag. Tinapon niya ang kanyang cellphone sa sahig at hindi na mapigil ang pag-iyak. Walang tao sa bahay nila ng araw na iyon dahil nasa trabaho si Trena at naggrocery naman ang kanyang ina. Sumigaw siya ng malakas hanggang sa halos mapaos na ang kanyang tinig. Sa paraang iyon ay medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng presentation ni Ezekiel ay pinalakpakan siya ng lahat. Congratulations, Mr. Reyes. You really did a great job. Thank you so much, Mr. Agravante. It was such an honor for having you today. My pleasure. Pagkatapos nilang magkwentuhan ay umalis na agad ang mga ito. Isa na namang successful presentation ang nagawa ng binata. It was indeed a tough day, pero nagawa niya pa rin ng maayos ang kanyang trabaho. Sinulyapan niyang muli ang cellphone at huminga ng malalim. Sinadya niyang patayin ang tawag ng dalaga para makaiwas sa distraction. Siguro'y ibabaling niya na lang muna ang atensyon sa trabaho. Ilang araw matapos ang successful presentation ni Ezekiel ay naging mainitin na ang ulo nito. Mangyaring gusto niya ay lahat ng trabaho ay tinatapos agad. Everyone, I want all of your works na matapos within this day. Pag-a-announce niya. Pero Sir Kill, hindi pa po kami nangangalahati sa last naming task. Hindi po kaya ng isang araw. Just give us at least 2 days to finish our task. Reklamo ng isang trabahante. Let me remind all of you na ako ang boss dito at ako ang masusunod. Kapag sinabi ko na tatapusin nyo ngayon yan, tatapusin nyo. No buts and no lame excuses. Yes, Sir Kill. Where is my secretary? Where is Trena? I'm here, sir. Okidoki, dito lang po ang segment 2. Abangan ang segment 3, which is the finale of this story. Alright! See you soon mga kakulay. I-upload ko ang segment 3 mamaya para matapos na ito. And then, we will have another beautiful story, which is a new one. Sana po babalik na ang strength ko sa pag-narrate. Kasi miss ko na rin ang pag-narrate. But, right now, hindi pa kaya. Wala talaga akong time. Hindi lang super busy. May health issues pa. Ay nako, mahirap talaga. Kapag yung matanda na, ay Diyos ko day. Alright mga kakulay, I hope nasa mabuting kalagayan kayo. And have a wonderful day. Alright, thank you. See ya.